Hello beautiful! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And for today's vlog ay malapit na namang tumama ang araw dito sa ating mga halaman. So it's medyo makulimlim kanina tsaka mahangin. Kaya yung init ngayon hindi siya masyadong masakit sa balat. Ayan. So hindi siya masyadong masakit sa balat. Tek nang tumama sa mukha ko tong sampayan namin. Ayan. Ayan. So ayun, tuloy ko lang do. So madami nag-comment sa inyo yung sa 12 noon na tama ng araw sa mga plants ko. So may nag-comment si Ma'am Joanne, sabi niya ba't daw sa kanya yung iba nasunog, yung iba naman hindi. So depende po yan sa nabibili nyong seller. Parang sa mga succulent din. So kung sanay sa init yung nabilan nyo na seller, good job yun. Hindi nyo na kailangan i-train yung gymno nyo. So, sabi ni Ma'am Joanna, bakit po yung sa akin may mga nasunog sa afternoon sunlight, pero meron namang iba, kinaya naman. So, ganito kasi yan, Ma'am Joanna. Sa palagi ko lang to, base lang to sa experience ko, no? Ayan, base talaga. Base lang to sa mga napapansin ko din, tsaka na-observe ko sa gymnocalcium ko. Bakit nga, pagka bumibili tayo ng gymno, pagka in-expose natin sa sunlight, meron iba, namamatay, nasisira yung ganda ng gymno, nasusunog, nagkakaroon ng scar. Meron naman yung isa, okay naman. Or, pwede din na pagko-compare nyo. For sure, kung sa iba-ibang seller kayo bumibili ng gymnocalcium, or napapanood nyo sa mga vlog, is na pagko-compare nyo yung mga plants nila. So, bakit nga ba may ganun? So, I think it's kung paano si seller sanayin yung kanyang mga gymnocalcium. Meron kasing mga seller na pinapatid nila yan bago nila ibenta. And meron silang greenhouse, pwedeng meron silang greenhouse, doon nila inaalagaan yung kanilang mga plants, especially sa gymnocalcium. So sabihin na natin gymnocalcium, since gymnocalcium naman ang ating topic. So meron naman din seller na inaalagaan sa loob, pwedeng sa loob ng bahay nila or sa garden nila pero hindi exposed talaga sa sun. Gumagamit lang sila ng UV light. So, merong mga ganun na parang nandyan lang sa may part ng bahay nila sa labas pero hindi sila nakapulisan. So, ganun. So, depende sa pagtitrain ng seller. So, meron kasing seller dyan na sila nga magtatanim, pagkapatid, tsaka nila ititinda. Tapos, meron naman iba, kapag hindi pa perfect, kunwari matagal na sila hindi nila na pa-perfect yung gym na nila, ibebenta na nila, or ipa-perfect nila, ibebenta nila. Syempre, mas mahal kapag perfect. Syempre, business is business di ba? So, ganun. Depende po yan sa seller na binibilhan nyo. So, yung mga gym na madaling masunog, yan po yung mga binibili nila sa Thailand, tapos i-deliver po sa kanila, nakakahon, nakabox. So, ibebenta ng seller ng uprooted. So, kayo po ang magtatanim at kayo ang ano bang tawag dito? Kayo ang rooted or nakalimutan ko na yung term doon eh. Basta kayo na ang bahala magtanim dyan. Tapos, kayo na bahala mag-train sa gymnocalcium nyo. Kapag uprooted po, pinenta sa inyo. Pero kung potted, mas magandang bumili ng potted kaysa sa uprooted para hindi mo na stressin ang buhay mo sa pagpapatubo ng gymnocalcium. Kasi alam natin, mahirap din patubuin ang gymnocalcium. Yung iba madali, yung iba mahirap talaga. Kahit magtatumbling ka ng 10 times, hindi mo pa rin napapa-well rooted. Bakit naman ganun? Napanat na yung plants ko pero hindi pa rin siya rooted. So, mga ganun. So, ayun. So, depende po yan kay seller na binibilhan nyo. Kaya, mapapansin nyo, paano po kung parehas naman po ng seller yung binilhan ko tapos okay naman po yung isa? Parehas na kay seller A, okay naman po isa tapos nasunog yung isa. So, baka nga, iba sila ng place or kung paano nila trainin yung plants nila. So, may mga ganun. Kasi imposible na train sila sa araw, tapos pagdating sa'yo, yung isa, masisira, yung isa, hindi. Ganun. So, pwedeng yung isang gymno dun sa loob na train ni seller, tapos gumagamit lang sila ng UV lights, tapos yung isa, outdoor. So, may indoor, tsaka outdoor. Ayun nga ang term dun. Indoor, yung mga inaalagaan sa loob, tapos outdoor sa labas. Tapos yung iba, naka UV plastic or yung pamprotect sa araw. Kaya pagkadating sa'yo, tapos pinaarawan mo,
kahit na morning sunlight nasusunog kasi naka-UV plastic po sila. So baka may greenhouse si seller. So usually sa Thailand, yung mga na-orderan, mga ang tawag dito? Mga greenhouse. Ayan. Pag mga greenhouse kasi, ayun, well protected talaga. Tsaka yung mga nagbebenta talaga ng mga gymnocalcium is naka-greenhouse kasi mas makinis. Hindi nila mabebenta yan ng may scar. Magbebenta sila ng may scar, mas mura. Lugi sila. Diba ganun? So, ganun po iyon. Yan po ang aking chismis sa inyo. Based lang po yan sa experience ko. Ayan. Tsaka sa mga nakikita, napapanood ko na mga seller online, ganyan. So, iyon. Hopefully, nasagot kita ng Ma'am Joanne. So, again, kung napanood yung vlog ko nung 12 noon, na tumama yung araw sa aking cactus, sanayan yan, sinasanay po yan. Huwag niyo pong gagayahin na, ay, ang bright ng kulay nung mga gym ni Ma'am Mitch. So, gayahin ko nga. So, huwag niyo pong gayahin, tinetrain po iyan. Hindi po yan basta-basta na nangyayari. So, kailangan yung i-train. At saka, pag tinrain nyo, kailangan monitored yan para hindi masira yung ganda at kulay ng gym nyo. Kasi, madadry sila. So, kailangan tubigan yan. So, ito kasi, napabayaan ko nga during nung malapit na akong manganak. So, napabayaan ko na sila. Kaya, medyo nag-fade yung kulay nila. And, dry sila. So, pag ganito, anong gagawin? So, continue mo lang i-hydrate, babalik din yung ganda niyan. Hindi man agad, in time, gaganda yan. Kaya huwag kang kabahan masyado. Yan ang maganda sa gymnocalcium cactus. Babalik din yung ganda nila. 'Di ba? Sana all bumabalik ang ganda. Ayan. So, sa gymnocalcium, kahit hindi mo yan pansinin, kahit na hindi mo madiligan, kahit na tingnan mo lang yan, maganda pa rin sila. Kailangan mo lang talaga mag-maintain ng tubig kung ilalaban mo sa matinding initan. So, ayan. So, sa mga, sa mga nabubudol natin sa mga halaman, aray ko, nauntog na nga ako. Sa mga nabubudol natin sa mga gymnocactus at astrobitum, hindi naman kayo magsisisi dyan. Matagal ang buhay nila. Matagal na matagal. At palaki ng palaki. Ayan. So, ayun. Again, wag yung gagayahin na napanood yun sa akin na 12 onwards yung init nila is gagawin nyo din. Tinetrain po yan. Kailangan yung gamitan ng UV plastic. Tapos, kailangan yung labanan ng tubig. Oo. Pero, pag nagtubig kayo, assessment first, baka mamaya, mabulok yung mga gym nyo. Especially kung sa area na hindi matatamaan ng hangin. Oo. So, pag nagdidilig tayo kasi sinisip-sip din ng hangin. Kapag andyan yung friend mong mahangin, sinisip-sip din yan. So, ayan na. Ayan na ang araw. So, huwag kayo magdidilig ng may araw. Kailangan wala ng araw kasi masusunog yung gym nyo at saka astro. Papangit sila. At saka pag bumibili naman tayo kasi ng plants, di ba? Cactus or astro, hindi mo muna paarawan. Pero may mga talagang, kung nabili mo ng potted yan, maganda, pwede mo nang paarawan. Pero, hindi mo ilalagay sa afternoon, morning sunlight lang. Around 7 to 10. Ganun lang muna. And then, hanggang sa masanay, hanggang sa afternoon. So, pag bagong tanim, di ba, hindi naman talaga natin pinapaarawan agad yan. Though, may mabibilan ka na seller na sanay na nga sa init. Ayan. O, diba? Kulubot na siya. Kailangan na natin tubigan pero mamayang hapon na at andyan na ang araw. So, yun lang. Kung may mga tanong kayo, comment lang. I can answer naman. So, yun lang. So, yun lang. And thank you for watching again. At everything nice at Mitch Succulent Love. This is your Nurse Planetita saying God bless po at lagi mag-ingat.